i-acquire, basta may certain age, automatic, part na po nung ating isasama dun sa screening na kailangan gawin. Usually naman po yan, questionnaire na para makuha natin yung predisposing factor. At pagkatapos po doon, yung labs po, bukod po doon sa cancer screening doon sa 5 cancers po liver, ah, breast, lung, prostate at ah, ano yung isa, ovarian, ay kailangan din po nating pag-usapan ano po yung magandang kagaya po ng lupus group kanina, sabi niya, Doc, pwede bang isama natin yung bone fragility testing? So yun po, osteoporosis, magma-match po with the lupus at saka sa mga mga grupo kanina ng mga lupus warriors at saka po ng ating senior citizen. So yun po, pinag-aaralan natin, kaya po evolving ito. At yung gamot po na 20,000 po, yun po ay taunan pong nire-replenish. At meron po kaming sistema kung saan pag nabigyan po kayo ng reseta, may QR code, hopefully po sa eGov app makikita nyo rin, na pwede po pumunta anywhere in the country doon sa ating mga affiliated pharmacy. Ngayon po ay may 30 pharmacy pa kaming nauna, pero meron po na kaming mga agreement with pharmacy chains na unti-unti pong palalakihin, and hopefully by end of the year po covered na rin yung buong bansa in terms of nauna lang po kasi Cebu, Davao at saka Manila, at nauna po yung mga pharmacy chains na in-engage namin para mabilisan. Pero after po ma-fine tune namin yung aming mga back-end system, by end of next month, independent pharmacies at hospital pharmacies na po yung aming i-engage. Yung lahat po ng gamot, wala po yung copay na i-negotiate na po namin yan. Kaya hindi po kailangan magkaroon ng participation ang ating mga members. Pati po yung lab at saka yung sa cancer screening, wala pong babayaran doon. Sagot po ng PhilHealth lahat po yun. Next po. So yung availment po, pinadali rin po namin para po mas madali. Next po, next slide po. So ang next po, registration. Yung pong eGov app, meron po tayong link sa PhilHealth pag pumunta kayo dun sa NGA, yung National Government Agency. At alphabetically lalabas po lahat ng mga sangay ng gobyerno. Piliin lang po ang PhilHealth, pupunta po yan dun sa aming PhilHealth site. At dun po makikita nyo may option ng yakap. At pag pinindot nyo po, bibigyan po kayo ng option kung sino po, saang lugar nyo gustong tumingin ng yakap accredited yakap provider. At pag pinindot nyo po, pakikita yung probinsya, yung bayan, at kung sino po yung mga affiliated na yakap provider. At doon po, pag pinindot nyo, automatically po kang i-register na doon sa yakap provider o i-anunsyo o bibigyan po ng abiso. At may email push din po pupunta sa inyo na sinasabi, successful yung pag-register mo, mag-schedule ka na ng schedule mo for first patient encounter. Kasi yung mga reseta natin at saka mga request for lab test, kailangan pong dumaan muna dun sa ating primary care physician, di ba? Kasi siya po yung magre-record para po may nagtitimon ng kabuuan na history ng ating mga miyembro at pasyente. Pwede rin po pumunta doon sa PhilHealth Member Portal, yun po ay nasa website po namin. Pwede rin pong direktong pumunta sa ating PhilHealth office. Pwede rin ho doon mismo sa Yakap Clinic na gusto ng isang miyembro magpa-enroll. Pwedeng walk-in yun lang di natin matitiyak kung mas-schedule tayo nung consult on the same day kasi hindi ho namin hawak yung schedule ng mga kanya-kanyang clinic. At yung iba po, pwede hong tumawag sa aming PhilHealth Action Center, 24/7 po yun. So talaga pong pinalawig po namin yung paraan na tayo po ay maka-enroll sa Yakap. At gaya po ng nabanggit ng ating chair kanina, bakit ang liit pa ng total enrollment natin. Ang target po namin this year, maka-enroll po tayo ng mga 50 to 55 million. So from 28 million, naging almost 33 na ngayon. Yes, Ang target nyo is 50 million. Yes. So ito po yung sa PhilHealth Consulta or PhilHealth Yakap program ninyo. Yes. So ilan na ho ang na-issuehan nyo ng IT sa ngayon in line with our my proposed bill, no?
At since ginagawa nyo na po ito, nag-i-issue na po kayo ng mga IDs, ilan na po ang na-issue nyo rito out of the numbers na nagparehistro po? So kung tutusin po natin, 40% nga po nung ating members are indirect. So kung may 33, I'm asking is, ilan na hong na-issue ninyo as of today? 2.6 million pa lang, Mr. Chair, and we're hoping to cover 90% of the indirect in the next 30 months. Mabigyan ng ID. po. So, ibig sabihin, 2.6 million na po ang issued IDs nyo po dito sa mga indirect contributors. Sa mga direct contributors, meron ba silang mga ID? Mr. Chair, pwede pong pumunta sa eGov app at nandun po yung digital ID. Ang assumption po namin, yung direct contributor po may access sa internet. At since nagbabayad sila, direct contributor sila, hindi niyo sila issue ng ID? Ano yung hindi masyado techy? Ibig sabihin na hindi masyadong kabisado, luma yung cellphone, hindi kabisadong gamit ng mga digital forms, no? Maring tingnan nyo rin po ng mabuti. Lalo-lalo na yung mga lolo't lola na hindi na kabisadong gumamit ng cellphone. Huwag niyong i-assume na alam ng mga kababayan natin na yung mga digital ID. Maraming hindi po alam, hindi marunong gumamit. So, lalo na pag emergency cases, hindi naman maghanap yun wala nang kakayahan yun na magpindot-pindot dito. Member ba ako? Paano ko i-avail? Ang hanapin yan, ID pa rin pagdating sa hospital. ID talaga. Kahit pagbabalik ta rin mo, it has always been ID ang pinapakita po natin. Huwag tayong masyadong nag-assume na lahat ay may kakayahang mag-operate ng cellphone at magtutuldok-tuldok ng mga QR code. Hindi po ganoon ang realidad ng ating mundo sa ngayon. Salamat po. Kindly continue po. Yes, Mr. Chair. Sige po, pag-aaralan namin kung meron ding paraan na by facial recognition. Yun nga, ang assumption naman nun, may available access nga yung ating mga miyembro, which hindi naman laging ganun. Kaya sige po, kung titingnan po namin ng pamamaraan na mabigyan po or ma-identify at point of contact. Kasi minsan po yung numero lang pwede na po eh. Pero again, kailangan saluhin mo yung numero. Mahaba po yung numero ng PhilHealth eh. So sige po, Mr. Chair, if you may. I'll continue po. Go ahead po, President Mercado. Next slide po. So ito po yung, kumbaga, yung pathways kung saan po pwede maka-access. Medyo complicated po, pero ang inaano po namin, 3 steps lang po yan. Kumuha kayo ng PhilHealth ID number nyo, pumunta kayo sa website o pumunta kayo doon sa mga touch points na kung saan kayo pwede magre-register, and then pumunta na kayo doon sa clinic para kayo mabigyan ng reseta. At yung reseta po, pwede nang kunin sa amampung mga pharmacies at saka mga hospitals na amin pong accredited. Next po. At nais ko po magpasalamat sa ating mga kasama po sa DOH kasi yung una pong mga hospitals na nag-agree dun sa cancer screening, nakasama po dyan yung mammogram, low-dose CT scan, ultrasound ng breast, ultrasound ng liver, alpha-fetoprotein, prostate exam, ay mga DOH hospitals po. So ito po, Mr. Chair, ang kabuuan po ng aming rehistrado na as of ngayon pong Mayo, at ang first patient encounter o yung pong nabigyan na ng konsultasyon ay umaabot na po ng 18.77. At ang aming pong accredited facilities, gaya ng nasabi ko kanina, ay 3,582. Gaya po, again, na nabanggit ko kanina, ang objective po namin, maitaas po ng 50 million or to 55 million itong registered beneficiary. At almost 80% po noon ay nagawan po ng first patient encounter or consultation. At sa accredited facilities po, ang aming target for this year po ay 6,000. Although almost 92% na po ng ating mga munisipyo at syudad
ay meron na pong accredited clinics. At yun pong mga walang accredited clinics, kami po ay talagang pumupunta on the field ng caravan na kasama po yung pinakamalapit na accredited provider na usually munisipyo at talaga pong pinupuntahan namin kahit yung mga islang walang isolated at saka mga bulubunduking lugar. May dala ho kaming satellite dish para ho doon din kami makapag-enroll ng pasyente, ma-enter ho yung sa sistema at makapag-print out din po ng ID. Next. Next slide po, please. So ito po ay lahat tungo po doon sa aming RISE 30 mission kung saan po ang hangad namin ay isang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Yun lang po Mr. Chair and maraming salamat po. Salamat po, President Dr. Edwin Mercado. Isisingit ko na lang rin po yung concern ng ating Lupus Foundation. Ito po yung Senate Bill 260, instituting a national health program to combat systemic lupus, authored by Senator Mark Villar. The bill aims to enhance public awareness and disseminate information regarding lupus. It also mandates PhilHealth to include early detection and screening programs for lupus as one of the available benefits to its members. Pwede bang pakinggan lang po natin ang position ng iba't ibang ahensya. May we hear from Dr. Ausencio Lucero from Philippine Rheumatology Association. Rheumatology. Doc, you may start. Good afternoon, everyone. Good afternoon to our Senator Bongo, for inviting the Philippine Rheumatology Association to be a part of the proposed bill of Senator Mark Villar. So on behalf of the Philippine Rheumatology Association, we are honored to participate in the deliberation on a proposed bill that aims to establish a comprehensive framework for the management and treatment of lupus in our country. We strongly believe that this measure has the potential to improve clinical outcomes and enhance the quality of life for patients affected by this condition. We sincerely thank the Senate for extending this invitation to our organization and for recognizing the importance of our collective efforts in advancing the care of patients with lupus. If you will indulge, Senator, we also prepared a slide presentation to give an overview of what this condition is and what are the barriers to treatment for this condition and what we need to address probably to improve the care of this condition. And this is very timely because DOH and PhilHealth are here, and a lot of our recommendations are addressed to these two important government agencies. Go ahead po. Can I just open my slide, sir, because I cannot see very well? Yeah. Okay, next slide, please. So just to give an overview of what this condition is, okay. So the compelling truth, next slide, please. So the compelling truth is that lupus is a complex heterogeneous autoimmune condition. So it manifests in various ways. It can present as a mild disease or even a severe disease, even a life-threatening disease that may lead to death in a lot of patients if this remains untreated. Now, what is sad about this condition is that 90% of those patients affected belong to the reproductive age. So in a subset of patients belonging to the young group, 15 to 24 years old, it's actually a leading cause of death. And this rate is actually even higher compared to those patients who have diabetes or HIV infection.
And despite the best efforts of our group and all rheumatologists worldwide,